Hi guys, welcome back to the channel, and it's finally time to see sulit ba yung binayad namin sa Go Solar Philippines. Nung nagpa-solar kami last month, dumating na yung recent bill namin. So after 1 month, and from 18,000 yung kuryente namin, naging siyang 8,890 ganyan-ganyan. Parang so mga kulang-kulang 8-9. So lumalabas yung savings namin more than 50% pa nga eh. If i-base natin sa 18,000 yung nagamit mismong kuryente sa bahay. But iba-iba naman yan, right? Every month. So for this first month, very pleased kami to report na ang ganda ng savings. Nasa mga ganyan nga, nasa mga 50%. So 40 to 50% like what Go Solar Philippines has told us. Ngayon, mas maganda yung savings kung malagay na namin siya sa net metering. Yung net metering kasi 80 to 90% daw ang masisave sa kuryente. So sobrang laking bagay nun. Now the problem with that is meron din siyang fee na ibabayad ka sa Go Solar Philippines for them to do the legwork. Ngayon, yung fee na yon nasa mga 44,000. I think yan yung sabi ng mother ko. Yun lang ang bigat din, 44,000 pesos for them to do the legwork kasi pupunta sa munisipyo, magpapa-approve sa mga engineers, etc. etc. Marami yan, and nakita ko online, it's a very tedious work na pabalik-balik ka, yung gas mo and everything. Pero kung kami mismo ang gagawa ng legwork, mas malaking matitipid nga naman. I think yung matitipid maybe half of that. But ang problema, yun nga, pabalik-balik ka and all the hassle that goes with it. So, let me know in the comments, okay bang gastusan na 44,000 for them to do the net metering? Kasi if they do the net metering, parang within 4 months, 4 to 6 months I think, ang sinabi sa amin na ma-approve. Pero pag kami mismo, baka tumagal ng mga maybe 8 months to a year. Depends din siguro. So, hindi rin ako talaga sure kasi first time nga kami nagkaroon ng solar. By the way guys, i-add ko lang, hindi ko to na-explain last time. Umiilaw siya, so it means sumasagap na siya ng power from the sun. Pagdating ng mga almost 6 or 7, I think mga 6:30, madalas ko nakikita tong nagbi-blink. Meaning, hindi na siya nakakasagap ng much power from the sun hanggat sa totally mawala na yung light. So, the past few weeks, medyo makulimlim, maulan dito sa atin sa Pilipinas. So, medyo partida pa nga eh kasi makulimlim. So, very good sign dito para sa atin mga nagsosolar kasi meaning na kahit makulimlim, nakakakuha pa rin talaga siya ng power from the sun. But for now, sobrang tuwang-tuwa kami sa update dito sa first month nga nung na-save namin. Ngayon, kung 9,000 yan, let's just say 18,000 per month kami. In 1 year, 100 plus thousand ang masisave. So parang 108,000 ganyan, 'di ba? On top of my head lang sorry, hindi ako ganoon kagaling sa math. So sabihin na natin 108,000. Ang binayad namin sa buong solar package namin is nasa 360k. So in a matter of less than 4 years. So in a matter of less than 4 years, yung solar namin binayaran niya na yung sarili niya. So for us, sulit na yun. Kasi mahaba naman din yung warranty nung solar panels. And if you are still 50-50 and not decided kung magso-solar kayo, I'm just saying, for now, sulit siya. For the first month, nakakita kaagad kami ng results. Very happy with it. Okay? That's it for the first update for Go Solar Philippines. That's it guys. I'll see you on the next video.